Nagkakape kami ni Angelo. May nag-text yung boss niya sa trabaho. Pinapapasok siya ng maaga. Kaya nagmamadali na siya magbihis ngayon. At pinabibili siya ng arugulo sa store bago daw siya dumiretso sa coffee shop. Kasi nagtitinda rin pala sila ng mga sandwiches. At ihatid ko lang muna yung anak ko. Saka papalamig na nga pala. Ngayon hindi na ako nagbubukas ng electric fan dahil lumalamig na ulit. Pero yung weather, ganun pa rin. Kulay dilaw pa rin ang weather. At dahil nga sa usok na nanggagaling sa mga sunog ngayon. Kaya alert nga yung mga fireman. Actually, hanggang dito sa bahay meron. Ayun oh. Andito sila. Oo, kung makikita nyo, ayan oh. Alert sila sa lahat ng mga location dito kasi nga mataas yung chance na magkaroon ng fire kahit saan. Kaya chine-check nila bawat mga street dito sa Calgary ngayon. Dinodouble check nila pati mga yung mga kuryente rito, yung mga pipes at kung ano-ano pa. Lahat, basta chine-check nila lahat. Kaya nandito sila lahat. Andito nga sila ngayon sa may area namin. Ito na si Angelo. Kaya naman si Angelo ngayong araw walang ligo. dahil minadali siya minadali ka ng di ba? Ng boss mo na pumasok sa work. So wala siya ligo ngayon. Naligo naman ako kagabi. Naligo siya kagabi at naligo rin siya ng pabango. So tara, lang tayo. Diretso tayo sa store. Please. Diretso tayo sa store at mamamilengke pa siya. Ito na si Angelo. Umalis na, nagmamadali eh. Ayun. Doon pala siya sa kabilang entrance. Kasi doon yung pinaka main entrance. Dito siya pumasok. Ayun siya. Si Angelo pinapapasok sa trabaho ngayon kasi nga isa sa mga espresso machine nila parang may topak ngayon. So si Angelo yung tagagawa ng espresso machine nila eh. Kaya pinapapasok siya ng maaga. Tama rin yun, di ba? Buti na lang makalikot tong anak ko sa mga sa mga coffee machine nila. Kaya nagagawa niya ng paraan na didiskartehan niya. Kasi nga nung nagtrabaho siya sa dati sa Waves nung mga 2 years ago pa, talagang yun ang ginagawa niya. Nagtitrain siya para matuto siya kung paano ayusin o i-fix yung mga coffee machine nila. Ngayon, ayun na, isa sa mga talent ng anak ko yung pag-fix ng mga coffee machine. Diba? So ayan na yung ating namalengke at arugula yung binili niya. Magkano isang ganito nak? $5 ang isang pack. Isang pack ng nila plus $1. Mahal. So yan na lang binili mo. Regular arugula. So tara, harito lang saglit si Angelo sa trabaho. So andito na kami ni Angelo at nahatid ko na siya mga ka-Berks. Pasok na ako mga kaibigan, mga ka-Berks. Punta nyo ako dito kung gusto nyo magpa-shoutout. Every Wednesday to Saturday yung shift ko. Cafe Bino Oxborough, malapit lang dito sa Foothills Hospital. Ayos! Sige na. Ano oras uwi mo? 7:30. Sige na, bye-bye. Okay, bye-bye. Love you. Love you too, bye-bye. Ingat anak. Thank you. Pasok na sa trabaho si Bunso. Mamaya pa uwi niya. So tayo naman uwi na tayo. So marami-rami na rin pala akong mga naipong lata dito. Ibebenta ko na ngayon. Kailangan ko ng pera para pambili ng grocery. So mga ilang ilang plastic bag, no? Kuhanin ko na tong mga lata na to. Oras na para ibenta natin tong mga lata na to. Malaking tulong din to para sa pandagdag grocery namin. Kaysa itapon, di ba? Pakinabangan. Isa pa, dito talagang malaking pera pagka nag-ipon ka ng mga lata, bote, mga pinaglagyan ng gatas na box.
Pag kami nakita kong mga lata sa kalsada, pinupulot ko talaga kahit pa isa-isa lang yan. Hindi ako nahihiya. Sayang yan, pera yan. So, eto na yung natira nating lata. At sana umabot to maski na $20 man lang. Para makapag-grocery tayo ng konti. Malaking tulong din yung $20 Pero di ko lang alam kung abot ng $20 yan. But anyway, tara diretso na tayo dun sa malapit lang dito sa bahay na na bentahan ng mga lata. Kung mapapansin nyo yung weather talaga hanggang ngayon talaga sobrang sobrang dim. Medyo hindi ganun kaliwanag yung Calgary ngayon. At nakakalungkot lang na palagi na lang may sunog dito sa Canada every time na summer. Kaya nga sabi ko, kung ako magkakaroon ng bahay dito, ayoko talagang bumili ng bahay na sa maraming forest, maraming puno. Kasi nga delikado, hindi mo malaman kung saan biglang magkakaroon ng sunog. Yung ibang cause ng sunog dahil sa kapabayaan ng mga ibang mga nagka-camping. Yung iba naman cause ng mga thunderstorm o mga lightning, mga ganun. Basta maraming reason, pero hindi talaga maiwasan na magkaroon ng sunog. As in, yung mga upos ng sigarilyo, yung mga iba na talagang walang pakialam sa mga mangyayari na dahil lang sa upos ng sigarilyo magkakakos ng fire, di ba? So dapat ingat-ingat din tayo at maging responsable tayong mamamayan, lalo na dito sa Canada dahil nga sa napakabilis na magkaroon ng cause ng fire, lalo na pag ganitong summer na sobrang init talaga. Wala namang madaling trabaho, kahit saang sulok ka man ng mundo. Kikitain mong pera, pagpapawisan mo, patas na laban. So dito tayo ka-Berks. Labas ko lang itong mga lata natin. Social itong mga lata na to de kotse pa de kotse itong mga lata. Marami rin nagbebenta buhay magbubuti dito sa Canada, mga ka-Berks. May pera sa basura. Sir, magandang araw, sir. Kumusta po? Ha? Maliwanag na kwarta, ka-Berks. $30. Sinabot ng $30 yung aking mga lata. Saan ka pa? Akala ko $20 lang. Akalain nyo umabot ng $30 yung ating pinagbentahan ng lata. Saan ka pa? May $30. Nagbigay pa nga tayo ng tip. Anyway, may kukwento lang ako sa inyo kasi yung katiwala nung may-ari dito, Pilipino pala. At nakausap ko nga, ang sabi niya, kung meron kang kakilala dito sa Calgary na Pilipino na malapit lang dito, pag-applyin mo rito, kailangan ko ng tao, pero isa, dalawa lang yung kailangan niya. At naikwento niya nga na matagal na siya rito, 14 years na siya dito nagtatrabaho. At naikwento niya nga sa atin na malaki yung tiwala ng may-ari sa Pinoy dahil nga sa kanya.
dahil nga sa 14 years na pagtatrabaho niya rito. Sabi niya nga, maraming opportunity na kumakatok sa kanya para mag-apply sa iba, para sa mas magandang sahod. Pero hindi siya umalis dito at naging loyal nga siya sa employer niya dahil nga sa magandang pakikitungo niya at sa magandang pinapakita ng employer niya sa kanya. Kaya nakakatuwa naman, sabi niya, ang pinakaayaw niya lang talaga is yung masira ang isang Pinoy sa employer niya kasi maganda yung feedback ng mga Pilipino sa kanyang boss. Kaya sabi niya, kung may papasok dito, kung ayaw na magtrabaho rito, nakahanap na mas magandang trabaho, okay lang, basta magpaalam na maayos. At nasabi niya na tumatanggap din siya ng mga estudyante dati, kung kailangan talaga ng pera at gusto makapagtrabaho kahit na mga 20 hours lang a week, kasi yung mga estudyante ganun ganun lang allowed na oras para makapagtrabaho sila eh. So sabi niya, basta pagka ayaw nyo na magtrabaho dito sa Battle Depot eh, pwede kayong umalis basta maging maayos lang yung yung pagpapaalam nyo o pagre-resign nyo dito sa trabaho, kasi sabi niya nga na importante talaga sa kanya yung yung pagkatao ng isang tao sa kanyang sinasakupan dito sa kanyang Battle Depot, dito sa bentahan ng mga lata na to, no. Maikli lang yung kwentuhan namin pero ang dami ko natutunan sa kanya. Tapos sinabi niya na maraming naitulong sa kanya. Naikwento niya na kaagad sa akin, maraming naitulong sa kanya yung employer niya dito. Yung misis niya binili ng ticket papunta rito sa Canada. Yung kanyang bayaw ngayon ay nagtatrabaho na rin dito, pinasok dito galing ng Pilipinas. At kung ano-ano pa, ang dami pa niya naikwento sa akin. So na-realize ko lang na ikaw talaga yung ikaw talaga yung pagka minahal mo yung trabaho mo, ginalingan mo sa trabaho mo at nakita ng boss mo, may magandang kapalit talaga. May magandang kapalit para sa iyo yung mga pinaghirapan mo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa mga pangarap natin. At mayroon na tayong $30 dito, pambili na rin natin to ng ulam. May mga gabi na hindi makatulog, may mga araw na halos ikadurog, buhay na malayo ka sa pamilya mo, tinitiis na para sa pangarap mo. Buhay sa ibang bansa hindi madali, pagod at sikap para sa